Hindi dapat ginising sa dilim. Naghihintay sila. Creepypasta Pilipinas! Creepypasta Pilipinas. Apat na 47 taong gulang si June at halos 2 dekada nang nagmomotorsiklo sa pagitan ng mga barangay sa silangang bahagi ng bayan. Isa siyang delivery rider ng mga piyesa at gamit sa bukid, kaya kabisado niya ang makitid na kalsadang dumaraan sa malawak na tubuhan. Kahit gabi, kaya niyang bumiyahe roon nang hindi tumitingin sa mga palatandaan. Maliit at matipuno si June, sunog sa araw ang balat, manipis na ang buhok sa noo at may lumang peklat sa kaliwang kilay mula sa aksidente noong kabataan niya. Hindi siya madaling mataranta. Sa trabaho niya, mas madalas pa siyang mabahala sa sirang gulong kaysa sa kwento ng multo. Isang gabi, pauwi siya matapos maghatid ng piyesa sa kabilang bayan. Lagpas 10:00 na, ngunit malinaw ang panahon at tuyo ang kalsada. Pagpasok niya sa daang nasa pagitan ng tubuhan, napansin niyang kakaunti ang ilaw sa mga bahay na karaniwang nakikita niya sa malayo. Hindi niya iyon pinansin. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang isang lumang kubo sa kanan ng daan. Napabagal siya. Wala siyang matandaang may kubo roon. Sa tabi nito ay may baluktot na puno na halos nakahilig sa kalsada. Ang punong iyon ang mas lalong nakapagtaka sa kanya. Ilang taon na niyang dinaraanan ng rutang iyon at alam niyang puro tubo at mababang damo lamang ang bahaging iyon. Nagpatuloy siya, ilang minuto pa nakita niya ang isang karatulang kahoy na nakaturo sa kaliwa. San Roque, 2 km. Napakunot ang noo niya, dapat ay nasa kanan ng San Roque mula sa bahaging iyon. Akala niya ay may bagong detour, kaya sinundan niya ang mas malapad na daan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting numipis ang kalsada. Ang mga tubo sa magkabilang gilid ay tila mas mataas kaysa dati, halos sumasara sa ibabaw ng daan. Huminto si John. Wala ng bahay, wala ng poste, wala ring ibang sasakyan. Kinuha niya ang cellphone para tingnan ang mapa, ngunit biglang nawalan ng signal. Hindi maaari, bulong niya. Dito lang ako dumadaan araw-araw. Bumalik siya sa direksyong pinanggalingan niya. Makalipas ang halos 10 minuto, lumuwag muli ang daan. Napahinga siya ng maluwag. Hanggang sa muling lumitaw sa harap niya ang parehong lumang kubo. At sa tabi nito ang parehong baluktot na puno. Doon unang nakaramdam si June na hindi na simpleng pagkaligaw ang nangyayari. Dahil sa harap ng kubo, may isang lumang helmet na nakasabit sa kawayan. At sigurado siyang iyon ang helmet na suot niya ng araw ding iyon. Hindi bumaba si June sa motorsiklo. Matagal niyang tinitigan ang helmet na nakasabit sa harap ng kubo bago niya hinawakan ang sarili niyang ulo. Nandoon pa rin ang helmet niya. Parehong kulay, kupas na sticker at maliit na gasgas sa kaliwa. Pinilit niyang isipin na may kapareho lamang siyang modelo. Pinaandar niya muli ang motorsiklo at dumiretso sa kabaligtarang direksyon. Sinundan niya lamang ang tuwid na kalsada at binilang sa isip ang mga poste at mga puwang sa pagitan ng tubuhan. 12 minuto ang lumipas. Muling lumitaw ang kubo. Parehong bubong na yero, parehong sirang bangko, parehong baluktot na puno. Ngunit wala na ang helmet. Sa halip, may nakasabit na pulang panyo sa kawayan. Mas mabilis na umalis si June. Sa susunod na ikot, may ilaw na sa loob ng kubo, mahina na parang mula sa lumang gasera. May aninong nakaupo sa loob. Hindi niya makita ang mukha nito. Huminto siya sa malayo at sumigaw. Hoy, saan ang daan palabas? Hindi gumalaw ang anino. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahan nitong itinaas ang isang kamay at itinuro ang kaliwang daan. Hindi sumunod si June. Kumanan siya. Sa una ay tila tama ang desisyon niya. Mas maluwag ang kalsada at may nakita pa siyang lumang waiting shed na pamilyar sa kanya. Pero makalipas ang ilang minuto, naroon na naman ang baluktot na puno at sa likod nito ang kubo. Sa pagkakataong iyon, wala nang ilaw sa loob, wala na rin ang anino.
Sa halip may bagong karatula sa gilid ng kalsada. Bayan, 1 Clem. Nakaturo iyon sa isang makitid na daang halos natatakpan ng tubo. Napansin ni June na basa pa ang pintura ng mga letra. May patakpang dumadaloy pababa sa kahoy. Bigla siyang tumingin sa paligid. Sa matataas na tubo, may ilang bahagi na bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Parang may malaking bagay na dahan-dahang naglalakad sa likod ng mga halaman. Hindi na siya naghintay. Nagpatakbo siya ng mabilis at pinili ang pinakamaluwag na daan. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang siyang nalilito. Ang mga karatula ay tila nagpapalit ng direksyon sa tuwing hindi niya tinitingnan. Minsan, bayan ang nakasulat. Paglingon niya ulit, tubuhan na. Sa ikalimang pagbabalik niya sa kubo, napansin niyang may bagong bagay sa baluktot na puno. Isang maliit na salamin ng motorsiklo. Katulad ng nasa kaliwang manibela niya, dahan-dahan niyang tiningnan ang sarili niyang motorsiklo. Wala na ang kaliwang side mirror. Doon tuluyang nawala ang kumpiyansa ni June. Hindi niya maalala kung kailan nawala ang side mirror niya. Kanina lamang sigurado siyang nakakabit pa iyon. Sa halip na magpatuloy, pinatay niya ang makina at ibinaba ang motorsiklo sa gilid ng daan. Tahimik niyang pinagmasdan ng tubuhan. Lumipas ang ilang minuto bago niya napansin ang isang karatula sa halos 30 metro ang layo. Nakaturo iyong pakanan. Bayan! Hindi kumilos si June. Maya-maya, may mahabang aninong lumitaw sa likod ng mga tubo. Masyadong mataas para maging tao. Huminto ito sa tabi ng karatula. Sa pagitan ng mga dahon, nakita ni June ang isang braso na sobrang haba at payat. Hinawakan nito ang kahoy na palatandaan at dahan-dahang inikot sa kabilang direksyon. Nanikip ang dibdib ni June. Hindi pala siya naliligaw. May sadyang nagpapaligaw sa kanya. Nang gumalaw ang anino palapit sa bukas na bahagi ng daan, nakita niya ang hugis ng ulo nito. Mahaba ang mukha, nakausli ang panga, at ang anyo nito ay parang kabayo na nakatayo sa 2 paa. Naalala niya ang mga kwento ng matatandang magsasaka tungkol sa nilalang na mahilig paglaruan ang direksyon ng mga biyahero. Tik pa lang. Hindi umalis si June sa kinatatayuan niya. Hindi siya nilapitan ng nilalang habang nakatingin siya rito. Sa halip, umurong ito sa mga tubo at nawala. Doon niya naisip ang isang bagay. Sa bawat pagkakataong naliligaw siya, sumusunod siya sa karatula. Sa bawat pagbabalik niya sa kubo, pinipili niya ang direksyong ipinapakita ng palatandaan. Kaya nang makita niya ang susunod na karatulang nagsasabing bayan at nakaturo sa kanan, sadyang kumaliwa si June. Ilang minuto siyang nagpatuloy sa makitid at maputik na daan. Walang kubo, walang baluktot na puno. Ngunit hindi pa rin siya kampante. Sa natitirang kanang side mirror, may napansin siyang maitim na hugis sa likuran. Nakatayo ang matangkad na nilalang sa gitna ng daan. Hindi ito humahabol. Nakatitig lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas nito ang isang kamay at itinuro ang daang pinili ni June. Napahinto siya. Kung iyon ang direksyong itinuturo nito ngayon, ibig bang sabihin ay mali na naman siya? Tumingin siya sa unahan. May 200 naghihiwalay. Walang karatula. Sa pagitan ng mga ito ay nakatayo ang baluktot na puno. At sa ilalim ng puno, nakasandal ang nawawala niyang side mirror. Sa salamin nito, hindi si June ang nakikita, kundi ang tikbalang na nakatayo kaagad sa likuran niya. Hindi na lumingon si June. Pinilit niyang huwag isipin kung gaano kalapit ang nilalang. Sa halip, ibinaba niya ang tingin at pinili ang mas makitid na daan sa kaliwa, ang direksyong hindi itinuturo ng anumang karatula at hindi rin nakikita sa salamin. Nagpatuloy siya ng mabagal. Hindi niya alam kung tama ang desisyon niya, ngunit napansin niyang unti-unting bumababa ang taas ng tubo sa magkabilang gilid. Maya-maya, lumitaw ang mga poste ng kuryente. Pagkatapos ay may bahay. At sa malayo, nakita niya ang ilaw ng isang tindahan sa gilid ng highway. Paglabas niya sa pangunahing kalsada, saka lamang siya huminto. Nang tingnan niya ang oras, halos 2:00 na ng madaling araw, mahigit 3 oras siyang nawala. Ngunit para sa kanya, parang wala pang 1 oras mula nang una niyang makita ang kubo.
Kinabukasan, bumalik siya sa lugar kasama ang dalawa niyang kasamahang rider. Wala silang nakitang kubo. Wala ring baluktot na puno. At ayon sa isang matandang magsasaka, mahigit 10 taon nang walang bahay sa bahaging iyon ng tubuhan. Hindi na kinwento ni June ang nakita niyang nilalang. Ang sinabi lamang niya may ibang daan doon kapag gabi. Pinalitan niya ang nawawalang side mirror at ipinagawa ang motorsiklo. Akala niya ron na matatapos ang lahat. Pero ilang araw matapos ang insidente, napansin niyang may kakaiba sa mga salamin kapag tumitingin siya sa kaliwang side mirror. Hindi ang kalsadang nasa likuran niya ang nakikita, kundi isang makitid na daan sa pagitan ng matataas na tubo. Sa kanang side mirror naman, ibang lugar ang lumilitaw. Minsan ang lumang kubo, minsan ang baluktot na puno, minsan isang daang hindi niya kailanman nadaanan. Pinalitan niya ulit ang mga salamin. Pareho pa rin, nagpalit siya ng motorsiklo. Pareho pa rin, kahit anong side mirror ang ikabit, ibang lugar ang ipinapakita. At mas nakakatakot, tila palapit ng palapit ang mga lugar na iyon sa bawat araw. Noong una malayo ang kubo, pagkaraan ng 1 linggo, nasa gilid na ito ng salamin. Pagkaraan ng 1 pang linggo, parang nasa likuran na niya mismo. Hanggang isang gabi, habang nakaparada ang motorsiklo sa harap ng bahay, napansin ni June na magkaiba na naman ang ipinapakita ng 2 salamin. Sa kaliwa ang tubuhan, sa kanan ang baluktot na puno, at sa pinakagitna ng parehong salamin, unti-unting lumitaw ang isang matangkad na anino. Hindi ito nasa tubuhan, hindi ito nasa kalsada. Nasa likod na ito ng bahay ni June. Patay na ang ilaw, tahimik na ang gabi. Akala mo tapos na, pero may nakatingin. Creepypasta Pilipinas! Creepypasta Pilipinas! Ang kwento'y tapos.